Sabi nga nila, elections have consequences. At eto nga ang nangyayari ngayon sa Maynila, ang syudad na dati pinagba-viral ng mga bayarang DDS vloggers dahil nilinis daw ni Yorme Isko Moreno ang Divisoria at mga sidewalk. Si Yorme, magikero rin pala guys. Alam nyo ba, mga basura dito sa Divisoria, itong kahabaan ng Recto Avenue sa Divisoria ay nawala. Pero ngayon, tila may kapalit ang lahat ng mga viral papogi points at PR content sa City of Manila pagkatapos ng New Year's surprise ni Yorme. Effective January 1, ipinatupad na ang Ordinance number 9151 na pinirmahan ni Isko last month na nag-a-update sa garbage collection fees para sa lahat ng establishments o negosyo. Unang-una dyan, naalala ninyo, July pa lang, sa dami ng basura, gabundok po. Gabundok na, nakakagulat ano, wala na po yan, natigil na po natin yan nung una natin termino. Ngunit, sumambulat sa atin noong January 1, 2025, no? Hanggang July o June 30. Talaga naman ang basura, 5-5. Kumbaga, tawag mo namin sa Recto o sa Divisoria, tumpukan. Sa mahigit 10 taon mula 2013 ni hindi tumaas ang singil sa basura sa lungsod ng Maynila except now. Kaya nabulaga ang mga negosyante sa nasasakupan ni Yorme dahil mahigit 7 beses ang itinaas ng bayad sa garbage collection. May iba pang nagsasabing 30 times daw ang itinaas ng kanilang singil this time. Kaya lang nagulat kami na nag-increase siya from 6,000, naging 60,000 yung ngayong taon. Syempre po, hindi naman po namin napaghandaan, saan naman po namin kukunin yung pambayad na yun. Expected lang po namin na increase kahit paano, baka po lang, 4,000. Wala po kasing breakdown. Ang liit-liit na lang ng kita kasi hindi kami makapag-presyo ng malaki. Kasi yung liit-liit lang ng negosyo namin. Ang laki na ng 60,000 para sa amin na maliit na negosyo. So kung consumer ka lang, huwag kang kampante. Kasi asahan mong ipapasa sa iyo ang mga dagdag bayarin ng mga negosyante dahil sa ginawang update na ito ng munisipyo. Kaya lahat damay, hindi lang mga negosyante. Hindi pare-pareho ang bayarin kada industry or klase ng negosyo. Kung dati ang maliit na kainan ay nagbabayad lang ng 600 piso hanggang 1,200 kada taon, ngayon ay 12,000 pesos na. Depende talaga sa klase ng industry at negosyo. Kung may-ari ka ng motel o hotel, per room ang bayad at iba pa kung single, double o suite ang kwarto. Damay din ang mga may-ari ng boarding houses sa U-Belt area sa Recto, Espanya hanggang Taft area. Kaya kung estudyante ka, medyo asahan mong tataas ang singil ng boarding house sa Maynila. Kaya ang mga may-ari ng maraming branch ng kainan o negosyo, iyak sila dahil per branch din ang bayarin. Yorme! Now, Yorme, 1,000 pesos lang ang binabayaran ko. Ngayon, 12,000 pesos na. Masyado namang malaki, Yorme. Tama naman po kayo. Hindi ko po kayo, wala po, maaaring ako yung mali dito, pero hear me first. Sa paliwanag naman ni Yorme Isko sa kanyang nasasakupan, gumamit pa siya ng math computation para ipakita na ang 12,000 pesos na damage ay hindi raw ganoon kalaki kumpara sa kinagisnan ng mga Manileño sa loob ng 12 taon. Kapag dinivide mo raw ang 12,000 pesos sa 365 days, lalabas na 30 pesos lang kada araw para sa small business. Yorme, 1,000 lang ha. Ito para madali lang yung mathematics natin ha. 1,000 lang po yung binabayaran ko. Ngayon 12,000 na. Ang laki naman po ng tinaas. Pagtitingnan niyo po yung numero. Pero ulitin natin, babalik tayo sa science. Nino, naging ibang ahensya ng gobyerno. Let's just say 12,000 na ang babayaran mo sa negosyo. Then let's divide it. Tulungan nyo. Divide it in 365 days. Yung 12,000 pesos. Most likely, you will arrive between 30 pesos, 31 or 32 pesos per day. Pero para sa mga maliliit na negosyante, math still shows na mas maliit pa rin ang 1,000 pesos per year, hindi ba? Kaya iyak pa rin ang mga negosyante sa Maynila. Yorme, teka muna, ang daya mo naman. Bakit ka nagko-compute ng 365 days? Opo.
hindi naman pwedeng Lunes lang ako naghahakot ng basura. At sa susunod na Lunes lang ulit ako maghahakot ng basura. Ang hakot ng basura ay araw-araw. And it costs money. And that money is your money. And I will direct it para lang mapunan between 110 million at pagitan ng 1 billion 350 million. Kita nyo. Kaya dinidivide po siya 360 per days. So most likely 32 pesos per day. Let's just say 32 pesos. Hindi nyo pa po binilang yung empleyado nyo. Pero hindi lang yan. May mga lumalaganap na chismis na tropa at travel buddy daw ni Yorme ang owner ng garbage collector company na si Nathaniel Nel Velasco. Kumbaga garbage crony ni Yorme. Yun naman pala eh. Kaya may pera nga sa basura. Baka kailangan ding usisain kung campaign donor ba si Sir Nel Velasco ni Yorme Isko. Yorme, online seller ako. 12,000 na yung babayaran ko. Wala naman po akong basura. May 3 po akong empleyado. Pag-iisipin niyo po wala. Pero ayon sa pag-aaral, direktiba, ang pag-compute ng basura ay per capita or per person. So, let's just say 32 pesos a day. 3 ang empleyado mo. I-divide natin. Magkano isang araw? 10 pesos. Mahal po ba? Kayo na po ang musga. Mas mahal pa po magpatapon ng basura sa kariton. Alam yan ng mga taga-Tondo at ibang bahagi ng Maynila. Yung nagpapatapon, so parang lumalabas 10 piso per empleyado.